Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2361-2365. Summon a Netherworld Creature. Haha, sa wakas may nakakaalam kung ano ang mabuti. Magaling ka. Sumunod ka sa akin sa hinaharap at hindi ka magdurusa ng anumang pagkawala. Tuwang-tuwa ang Loach nang mabalitaan niyang kinilala talaga siya ng matandang-tandang bilang si Kunpang. Palagi niyang kasama ang kanyang amo na si Yang Yiu, at itinuring siyang isang ordinaryong hayop, o kahit na isang malaki o maliit na insekto, na nagpahiya sa Loach. Ang matandang-tandang ang unang nakilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang Kunpang, kaya paanong hindi siya matutuwa. Kung tungkol sa matandang-tandang, talagang nakakagulat. Hindi siya ang Five Elements Fiery Chicken, isang bihirang ibon noong sinaunang panahon. Matagal na siyang nabuhay at nagmana ng mga alaala. Natural, may alam siya tungkol kay Kunpang at alam niya kung anong uri ng pag-iral si Kunpang. Ang kanilang 5 elemento na rare birds at chickens ay maagang naubos, ngunit si Kunpang ay mas maagang nawala. Biglang nakakita ng isang buhay na Kunpang na lumitaw, ang matandang-tandang ay talagang kumikilos sa loob. Malapit nang magbago ang panahong ito, at ipinanganak si Kunpang. Bilasan mo at abutin at pangunahan ang daan. Sigaw ni Yang Yiu sa harapan. Bumilis tuloy ang matandang-tandang. Kasunod ni Yang Yiu, ang matandang-tandang ay tumingin sa puting buhok na binata, ang kanyang puso ay napuno ng hindi mabilang na mga pagbati. Malinaw, ang kanyang paglilinang ay hindi mataas, hindi siya nakapasok sa antas ng kagalang-galang, at siya ay isang tao, ngunit siya ay naging kanyang naging master ng Kunpang. Anong klaseng master ito? Medyo natulala ang matandang-tandang. Sa isang kisap mata, lumabas ang grupo sa Flame Forest. Sa harap nila ay isang madilim na itim na ilog. Ang pangalawang natural na hadlang ng Xiaobozhao Mountain ay lumitaw. Ang Netherworld River. Ito ba ang Netherworld River? Tanong ni Yang Yiu sa matandang-tandang. Ang matandang-tandang ay bumalik sa kanyang katinoan at nagmamadaling nagsabi, "Oo, guro, ito ang ilog ng Netherworld." Sumagot siya, ngunit sa kanyang puso, lihim na sinabi ng matandang-tandang, marahil ang pagsunod sa ganoong tao ay isang magandang pagpipilian, naghahanap ng pag-asa ng iba pang 4 na ugat upang muling buhayin ang Five Elements Rare Bird Chicken Clan. Marahil ito ay maisa sa katuparan sa hinaharap. Ang matandang-tandang ay may lihim sa kanyang puso na walang nakakaalam. May pakiramdam siya na dahil ang kanyang maalab na katangian ay maaaring umiral sa kanilang Five Elements Rare Bird Chicken Clan, kung gayon ang iba pang 4 na ugat ay maaaring natural na mag-iwan ng dugo. Ewan ko lang kung saan. Ang tanong kung ito ay matatagpuan. Kapag nagtipon ng 5 elemento sa hinaharap, tiyak na maibabalik ng Five Elements Rare Bird Chicken Clan ang dating kaluwalhatian nito. Siyempre, kung umiral pa ba ang 4 na ugat ay isa lamang persepsyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito tiyak noon, ngunit naniniwala siyang hindi mali ang kanyang intuition. Ngayon, nang makita niya ang Kunpang curse, nagkatotoo ang intuition na ito. Ang iba pang 4 na ugat ay dapat na umiiral. Dahil born again na si Kunpang, pabayaan na ang kanilang Five Elements Chicken Clan. Nagsimula ang isang bagong panahon, at nagsimula ang isang mahusay na panahon. At alam ng matandang-tandang na ang kanyang pagkakataon ay nasa kanyang Panginoon na si Yang Yiu. Hindi alam ni Yang Yiu kung ano ang iniisip ng matandang-tandang, ngunit hakbang-hakbang siyang pumunta sa Netherworld River. Sa pagtingin sa tahimik at mabigat na Netherworld River, pinaandar niya ang Eye of Heaven and Earth para tingnan ito, sinusubukang makita ang isang bagay sa tubig ng ilog. Gayunpaman, ang Eye of Heaven and Earth ay nakahiwalay at hindi nakakakita sa tubig ng Netherworld River. Ipinaalam nito sa kanya na ang Netherworld River na ito ay talagang hindi simple. Parang walang gumagalaw, parang patay na ilog. Pagkatapos ay tumayo siya sa pwesto, ipinikit ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam upang madama. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng pagkakaiba. Ang buong Netherworld River ay nagpapalabas ng isang uri ng enerhiya na medyo pamilyar sa kanya, tulad ng tunay na chi sa isang bapor, tumataas ng diretsyo. Alam niyang maaaring ito ang pinagmula ng balakid na sinabi ng matandang-tandang. Ayon sa sinabi ng matandang-tandang noon, hindi malilipad ang Netherworld River na ito. Sa sandaling ito ay lumipad, ang kulog at mga bagyo ay bubuo mula sa manipis na hangin at ang mga bitek sa kalawakan ay mabubuo, na lubhang mapanganib. Ang tanging paraan ay ang lumangoy sa ibabaw ng Netherworld River. Siyempre, hindi mahirap para sa kanila ang paglalakad sa tubig, ngunit kapag natapakan na nila ang tubig, ang Netherworld River ay aatakihin ng mga nilalang, na isa ring malaking panganib. Sinabi ng matandang-tandang na ang mga nilalang sa Netherworld River ay lubhang kakaiba, iba sa mga nilalang sa Little Flood, at tila immune sa mana.
Pinagsama-sama ang mga ito, naramdaman ni Yang Yian ang hininga na ibinubuga ng Netherworld River, at bigla niyang naisip ang kanyang Netherworld Bone. Ang Netherworld Bone ay nabago mula sa Bone Monster na nakatagpo niya noong dumating siya sa Chaos Fairyland. Ayon sa ibon na may halong buhok, maaari itong magpatawag ng mga tunay na nilalang sa Netherworld. Sa sandaling ito, ang hininga na ibinubuga ng ilog na ito ay halos kapareho ng mga nilalang sa ilog na inilarawan ng matandang tandang. Pakiramdam ni Yang Yian ay halos kapareho ito ng hininga ng Netherworld Bone. Ito ay isang kakaibang ilog. Gumagalaw ang kanyang puso, at sa sumunod na sandali ay tinawag niya ang ibon na may halong buhok. Wow, mahina, sa wakas naalala mo na pala akong Pala Basin. Mula nang ipanganak si Kunpang noong huling pagkakataon, sinabi niya ang parehong mga salita tulad ng ibon na may halong buhok. Alam ni Yang Yiu na ang may halong buhok na ibon ay nagpasama sa Kunpang. Pinarusahan niya ang may halong buhok na ibon sa pamamagitan ng paghiling kay Daor na bunutin ang lahat ng balahibo nito, at pagkatapos ay itinago ito sa espasyo ng Chenkunpot nang hindi ito binibitawan. Ngayon nang makasalubong niya ang Netherworld River, naisip ni Yang Yiu ang mixed hair bird. Ang taong ito ay kilala bilang numero 1 ibong Diablo sa 3 kaharian. Magaling siyang magmayabang, pero may pangitain din siya. Tinanong niya ang ibon na may halong buhok na alamin ang tungkol sa ilog na ito at tingnan kung mayroon siyang nakikita. Wala siyang choice kundi pakawalan siya. Ang mixed hair bird ay napakasama pa rin ng ulo, at sinumpa si Yang Yiu nang may hinanakit sa sandaling ito ay lumabas. Nasanay na si Yang Yiu dito. Inilibot niya ang kanyang mga mata at walang pakialam, ngunit tumingin siya sa isang may halong balahibo na ibon na tumubo na ang mga balahibo at sinabing, tingnan mo itong isang ito, tinatawag itong ilog Netherworld, tingnan mo at tingnan kung may kinalaman ito sa Netherworld. Isa pa, nabalitaan ko na may iba't ibang nilalang sa ilog na ito, tingnan mo at tingnan kung ito ba ang parehong nilalang na Netherworld na tinawag ng Netherworld Bone. Direktang nagsalita si Yang Yiu. Habang nagsasalita siya, may dumating na Netherworld Bone sa kamay niya. Matagal na siyang hindi nagpapatawag ng mga Netherworld creature, at susubukan niya ito mamaya. May isang yugto ng panahon na hindi niya ginamit ang Netherworld Bone para ipatawag ang mga nilalang sa Netherworld dahil sa patuloy na pag-unlad ng kanyang cultivation, mas lumalakas at lumalakas ang mga kaaway na nakatagpo niya. Sa tuwing tatawagan ang isang nilalang sa Netherworld, kailangan itong ipatawag muli pagkatapos itong patayin. Nang maglaon, hindi niya sinasadyang ipatawag ang mga nilalang ng Netherworld. Sa sandaling ito, inibas muli ni Yang Yiu ang Netherworld Bone, para lang subukan, na tinawag ang isang tunay na nilalang sa Netherworld upang labanan ang nilalang na ito na tinatawag na Netherworld River. Ano ang pagkakaiba? Ang lakas ng mga nilalang sa Netherworld na ipinatawag sa pamamagitan ng Netherworld Bone ay hindi mapaghihiwalay sa kanyang lakas sa paglilinang. Kung mas malakas ang cultivation, mas malakas ang pagtawag ng mga nilalang sa Netherworld. Ngayon ay narating na rin niya ang rurok ng Great Perfection of the Immortal Emperor, ngunit hindi niya alam kung anong mga nilalang ng Netherworld ang maaari niyang tawagan sa pagkakataong ito. Hawak ang Netherworld Bone sa kanyang kamay, hinihintay ni Yang Yiu ang sagot ng Miscellaneous Bird. Narinig lamang niya ang Miscellaneous Bird na nagsabi, ang pagtalon na ito sa ilog ay talagang medyo kakaiba. May hininga ng Netherworld, ngunit ito ay dalisay, mas katulad ng ilang uri ng mutation, ngunit ito ay napakalakas. Mayroon ding mahika sa hininga, na isang kombinasyon ng Netherworld at magic. Walang duda na kung mayroong anumang mga nilalang sa Netherchur Netherworld na ito ay magiging Netherworld River, ito ay maaaring maging Creatures Netherworld Netherworld. Ang ilog na ito, matagal nang nagdusa ang mga halimaw na nilalang ng mundong ito. Mukhang may ilang uri ng sinaunang Pormasayon ang nakatago dito, na nagdudugtong sa langit sa itaas at sa siyam na daigdig sa ibaba. Mayroon ding mga pagkulog ng yinsya at mga bagyo ng kalawakan. Zizizizi, ito ay isang malaking bagay, ngunit ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring baguhin ng mga nilalang ng immortal na mundo. Ito ay higit na katulad ng God Realm. Ang gawa ng demonyong Diyos. Ayon sa iyong sinabi, ito ay isang natural na hadlang upang protektahan ang Xiaobashao Mountain, ngunit sa aking opinyon, ito ay isang smokescreen. Ang tinatawag na Netherworld River na ito ay tiyak na may gustong itago dito. Napakunot ang noo ni Yang Yiu nang marinig ang mga salita ng Diyos at demonyong ibon, at nag-isip tungkol dito at sinabing, anong kalokohang tinatago o hindi, ayokong gumawa ng gulo, gusto ko lang tumawid sa ilog na ito, umakyat sa Xiaobashao at hilingin kay Helian na lumabas ng bundok, sasabihin mo lang kung maaari tayong tumawid sa ilog na ito. Naririnig ang mga salita ng ibon na may halong buhok, tila wala itong kinalaman sa totoong Netherworld, ngunit higit pa sa isang paraan ng isang tiyak na Diyos at demonyo, nagtatago ng isang bagay sa lugar na ito, at mayroon lamang isang pinakamataas na Pormasayon.
Dahil wala itong kinalaman sa Netherworld, hindi interesado si Yang Yiyo. Ubos na ang oras. Kung pupunta siya roon at tingnan kung kaya niyang akyatin ang Xiaobazhao Mountain, diretso siya para hanapin si Heilian at babalik sa Yunmen. Ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen ay hindi maaaring maantala. Kung may problema, hindi muna siya pupunta doon, at babalik muli pagkatapos ng seremonya ng pagtatatag ng Yunmen. Madaling pumunta doon, ngunit hindi ko alam kung ano ang mga nilalang sa ilog. Bakit hindi mo subukan ang tubig? Mahinang sabi ng ibon, na may kaunting malikot na tono. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Paano siya nakipagsapalaran sa hindi kilalang mga nilalang? Hayaan ang mga loches sa paligid niya pumunta. Naisip ito ni Yang Yiyo ngunit wala itong saysay. Hindi pa oras para makipagsapalaran. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nakaisip siya ng isang ideya at sinabing, magpapatawag ako ng isang multo na nilalang upang subukan ito. Kabanata 2362, ang Magical Weapon. Iyon ay isang solusyon. Tumanggo ang magkahalong buhok na ibon. Sister Jeer, tulungan niyo akong protektahan ng batas. Lumapit si Yang Yiyo sa gilid at agad na umupo na naka-cross-legged, hawak ang nether bone at naghahanda na ipatawag ang nether creatures. Okay, tugon ng Bee Fairy, at pinalibutan si Yang Yiyo ng loach, ang maliit na brat at ang matandang tandang. Ito ang Nether River, kaya mas mabuting mag-ingat. Ang ibon na may halong buhok ay nakabitin sa isang tabi, pinagmamasdan ng tahimik at madilim na ibabaw ng ilog. Parang may iniisip ito. Nakipag-usap si Yang Yiyo sa Netherbone, at sa susunod na sandali ang Netherbone ay naglabas ng kulay abong halo at pagkatapos ay nabuo ang isang vortex. Umuungol. Isang mahabang dagandong ang nagmula sa puyo ng tubig sa isang iglap, ngunit nabigla ang mga Bee Fairies. Ang mahabang dagandong ay sinamahan ng isang aura na naiiba sa anumang lahi ng paglilinang sa mundo ng diwata, na may malamig at mapang-ipong pakiramdam. Hindi napigilan ng mga diwata ng Bee na kabahan. Ngunit pagkatapos ay naisip nila na iyon ang summoning arm ni Yang Yiyo, at muli silang kumalma. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagpapatawag ni Yang Yian, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Medyo nagulat din si Yang Yian pagkatapos ng mahabang dagandong. Ang nilalang ng Netherworld na tinawag sa pagkakataong ito ay tila mas malakas kaysa sa mga nauna. Inaasahan ko ito. Hindi ko alam kung anong klaseng existence ang lalabas. Umuungol. Nagkaroon ng isa pang dagandong, at ang buong puyo ng tubig ay nagniningning. Ang nakakasilaw na kulay abo na liwanag ay nagpapikit ng mga mata ng lahat. Boom! Nayanig ang lupa. Sa susunod na sandali ay binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata at nakitang natapos na ang pagpapatawag, at isang halimaw na may 3 ulo ng ibon ang lumitaw sa bukid. Ang lahat ay hindi pa nakakita ng gayong halimaw. Ito ay katawan ng tao, na may kaliskis at balahibo sa buong katawan, at 3 ulo, na parang agila sa bundok. Ito ay isang hayop, ngunit ito ay isang katawan ng tao, dahil mayroon itong mga binti at kamay, at matutulis na mga kuko. Halimaw talaga. Ito ay napakataas at malakas, na may katawan na 8 o 9 na metro. Sa paningin, ito ay nagbigay sa mga tao ng napakabangis na pakiramdam sa unang tingin, ngunit sa sandaling ito ay tahimik itong nakatayo, tulad ng isang iskulturang bato. Yanze, ano ito? Hindi naiwasang magtanong ng Bee Fairy. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Yang Yiyo na ipatawag ang ganoong nilalang. Parehong kakaiba ang hitsura at aura nito sa lahi ng demonyo. Ang lahi ng demonyo ay mayroon ding mga karera na may kakaiba at mabangis na hitsura, ngunit sa pangkalahatan, sila ay malinis at maayos. Gayunpaman, kakaiba ang halimaw sa kanyang harapan kahit paano niya ito tingnan. Ang hitsura nito ay mabangis, at ang aura nito ay malamig at madilim, na naging dahilan para hindi siya komportable. Alam ni Yang Yiyo na hindi alam ng Bee Fairies ang tungkol sa kanyang Netherbone, at hindi nila alam ang tungkol sa mga Nether creature. Sa katunayan, ang mga nilalang ng mundo ng mga engkanto at ang mga nilalang na Nether ay mga nilalang mula sa 2 ganap na magkaibang mundo, kaya normal na hindi alam. Sa mga salita ng may halong buhok na ibon, ang Nether Realm ay isang napaka-espesyal na mundo sa labas ng 3 realms. Ito ay pag-aari ng mga nilalang ng madilim na mundo. Kahit nasa langit, kakaunti ang mga tao ang talagang nakakaintindi nito, o nakakita man lang nito. Kadalasan, ito ay alingaw-ngaw lamang. Hindi niya ipinaliwanag ang Netherbone, ngunit sinabi lang, ito ay isang Nether na nilalang, isang nilalang mula sa madilim na mundo. Sa katunayan, hindi ko alam ang tungkol dito. Nagkataon lang na napatawag ko ito. Nang marinig ang sinabi ni Yang Yiyo, tumango ang Bee Fairy, ngunit hindi na nagtanong pa. Napatingin lang siya sa nilalang na ito ni Nether na may pagtataka. Ganoon din ang naramdaman ni Yang Yiyo.
Pakiramdam niya ay mas malakas ang tatlong ulo ng Elder na ito, isang humanoid monster na parang mountain eagle, kaysa sa mga nilalang sa Netherworld na tinawag niya noon. Ito ay maaaring ang pagbabago na dumating sa pagpapabuti ng paglilinang. Ngayon lang siya nagkaroon ng close feeling. Nawala niya ang karamihan sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa Netherworld na nilalang na ito, maaari niya itong subukan. Bagamat makapangyarihan ang nilalang na ito sa Netherworld, isang bagay ang nanatiling hindi nagbabago. Iyon ay walang paraan upang makipag-usap, at maaari lamang niyang kontrolin at magbigay ng mga utos. Ito ay hindi nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga nilalang mula sa dalawang magkaibang mundo, at mayroon ngang mga pagkakaiba. Anyway, hindi maintindihan ni Yang Yiyo ang nilalang na Netherworld na tinawag niya, at maaari lamang siyang ipatawag at kontrolin ito sa pamamagitan ng Netherworld Bone. This is the Netherworld Three-Headed Eagle, lumipad ang Diyos at Demon Bird at gulat na sinabi. Kilala mo ba ang halimaw na ito? Tanong ni Yang Yiyo. Nakita ko na ito sa mga Class Eco. Isa itong napakalaking at mabangis na grupo. Ito ay lumitaw sa God Realm at naitala sa aklat. Ang mga nilalang na maaaring ma-record ay dapat na pambihira. Ito lang. Hindi ko alam kung gaano ito kalakas. Bata, maaari mong hayaan itong makapasok sa Nether River upang subukan ito. Sabi ng Diyos at demonyong ibon. Tumanggaw si Yang Yiyo at hinimok ang Nether Ancient sa kanyang kamay na maglabas ng isang nakakamalay na utos. Sa susunod na sandali, ang Nether Three-Headed Eagle ay tumalon at tumalon sa Nether River ng malakas. Tiningnan ni Yang Yiyo ang kumikislap na ilaw sa Nether Bone sa kanyang kamay, ngunit mayroong isang pattern, na siyang pattern ng Nether Three-Headed Eagle na ito. Ito ay katulad ng dati. Sa tuwing tatawagan ang isang Nether creature, may biglang lalabas na marka sa Nether Bone. Ito ay isang marka at isang bagay sa pagmamaneho. Sa tuwing tatawagan ang isang Nether na nilalang, mayroon itong sariling talento. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang espesyal sa tatlong ulo na agila na ipinatawag. Kailangan kong makita ito bago ko malaman ito. Si Yang Yiyo ay puno ng mga inaasahan para dito. Ngunit sa sandaling ang tatlong ulo na agila na ito ay pumasok sa Netherworld River, ang orihinal na tahimik na madilim na ibabaw ng tubig ay nagbago. Gulp, gulp, isang mapurol na tunog ang patuloy na tumunog, parang kumukulong tubig. Sa sandaling ito, si Yang Yiyan at ang iba pa ay matamang nanunood. Malinaw na lumitaw ang mga nilalang sa tubig. Nang gusto nilang makita kung anong klaseng nilalang sila, sinabi ng matandang-tandang na nakakatakot. Ano nga ba ang hitsura nito? Ang matandang-tandang mismo ay hindi makapagsabi ng isa, dalawa, tatlo. Sa kanyang mga salita, hindi niya nakita ng malinaw ang mga nilalang sa Netherworld River noong taong iyon, at nakatakas siya ng direkta mula sa mahirap na kalagayan ng desperadong pakikibaka. Dahil ang tubig ng Netherworld River ay madilim at hindi nakikita ng malinaw, mayroon lamang 12-dosenang mga tubig ng Netherworld na gumugulong, at ang mga kakaibang nilalang sa ilalim ng dagat ay hindi nakikita. Ngayon ay maaari na tayong pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nang gamulong ang ibabaw ng lawa, ang pagganap ng tatlong ulo na agila sa Netherworld ay nagulat kay Yang Yiyan at sa iba pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, ang tatlong ulo na agila sa Netherworld ay talagang sumigaw, ungol, dagandong, dagandong. Ito ay isang ganap na kakaibang dagandong ng hayop, at ang tatlong ulo ay nagbuka ng kanilang mga bibig at nagsisigaw. Ang buong katawan ay natatakpan ng kulay abo na liwanag, ngunit ito ay tila galit na parang na-provoke ng isang bagay sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay bigla itong bumulusok sa Nether Lake at nawala. Anong nangyayari? Nagulat si Yang Yiyo sa God at Demon Bird. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, tinanong mo ako tungkol sa nilalang na ipinatawag mo, paano ko malalaman? Ngunit tila nadiskubre nito ang mga nilalang sa ilalim ng dagat at nagkusa na umatake. Teka, baka ang mga hadlang ay malalampasan para sa iyo, at pagkatapos ay madali kang makapasa. Boom! Habang siya ay nagsasalita, ang tubig ng Nether Lake ay gamulong na may dagandong, at ang mga alon ay 12-dosenang talampakan ang taas. Ang buong Nether Lake ay tila kumukulo. Sa oras na ito, kahit na walang mga nilalang na humaharang sa kanya, alam niyang Yiyo na hindi siya makakadaan. Teka, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng hininga ng Nether Three-Headed Eagle na may Nether Bone sa kanyang kamay, na nagpapahiwatig na walang malaking problema sa ilalim ng tubig, at marahil ay nakikipaglaban ito sa mga nilalang sa Nether Lake. Mabilis lumipas ang oras sa isang araw. Umiikot pa rin ang lawa. Pagkatapos ay lumipas ang 3 araw, 10 araw, at 1 buwan. Ang Nether Three-Headed Eagle ay hindi pa rin lumabas sa lawa, ngunit mayroong isang kawili-wiling pagtuklas.
Sa pamamagitan ng pangunawa ng Nether Ancient sa kanyang kamay, nalaman ni Yang Yian na ang hininga ng Nether Three-Headed Eagle ay talagang lumalaki ng unti-unti. Sa madaling salita, ang tatlong ulo na agila na ito ay tiyak na nakakuha ng ilang mga benepisyo sa ilalim ng lawa, at ang kapangyarihan nito sa mahika ay tumaas ng husto. Ito ay pinatunayan ng katotohanan na hawak niya ang Nether Ancient sa kanyang kamay, at ang pattern ng tatlong ulo na agila dito ay pabago-bago ng higit at mas malakas, at ito ay patuloy na kumikinang. Lumipas ang oras sa isang iglap, at lumipas ang isa pang kalahating buwan, at nanatiling pareho ang sitwasyon. Ngunit hindi na makapaghintay si Yang Yian. Kinakalkala niya ang oras at nalaman na mayroon pang kalahating buwan bago ang pagbubukas ng seremonya ng Yunmen. Ito ay malinaw na walang oras upang pumunta sa Xiaobazhao Mountain. Kung hindi niya makita ang itim na lotus sa pagkakataong ito, magagawa lang niya ito at bumalik sa susunod. Pero ngayon alam na niya na kailangan niyang bumalik. Kung hindi siya babalik, maaantala nito ang mahalagang kaganapan ng pagbubukas ng seremonya ng Yunmen. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga siya sa kanyang puso nang tingnan niya ang Little Bazhao Mountain sa ambon, at pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang isip na buhayin ng Netherbone para ipatawag ang Nether Three-Headed Eagle para bumalik at maghanda sa pagbabalik. Tulad ng pag-activate niya ng Netherbone, sa susunod na sandali ay sumabog ang tubig ng Nether Lake ng malakas. Isang kulay abong anino ang biglang sumugod mula sa tubig. Ito ay ang Nether Three-Headed Eagle. Lumapag ito sa harap ni Yang Yian, ngunit natigilan si Yang Yian nang makita niya ang Nether Three-Headed Eagle. Sa sandaling ito, nalaman niyang mahigpit na hinawakan ng ibon ang mga kamay nito sa mga braso nito, at pagkatapos ay lumapit kay Yang Yian at bumitaw, at may nahulog sa harap ni Yang Yian. Bago magkaroon ng oras si Yang Yian upang tingnan kung ano iyon, ang ibon ay bumulalas, ito ay isang mahiwagang sandata. Kabanata 2363 Pagpasok sa Realm of Immortal Venerable. Natigilan si Yang Yian at nakakita ng isang madilim na bilog na bagay. Mukhang walang espesyal. Lumulutang ito sa harapan niya sa sandaling ito. Halatang binigay ito sa kanya ng Nether Three-Headed Eagle mula sa ilalim ng Nether Lake. Ngunit sinabi ng ibon na may halong buhok na isa itong banal na sandata. Hindi niya namamalayan na kinuha ang bagay sa kanyang kamay. Bago pa magkaroon ng oras si Yang Yian para tingnan ito ng mabuti, bigla itong nombak. Ang bagay na orihinal na kasing itim ng tinta at mukhang salamin ay sumambulat na may gininto ang liwanag, na bumuo ng malinaw na kaibahan sa sarili nitong madilim na kulay. Pagkatapos ay nagbago ng husto ang mukha ni Yang Yian. Ano? Hindi niya inaasahan ay ang bagay na ito ay naglabas-masok na may hindi mapaglabanan na pagsipsip, o nagbuga ng gintong liwanag at ang buong tao ay nabalot dito. Sa isang iglap, naramdaman niyang mahigit kalahati ng dugo at dugo ng kanyang katawan ang naabsorb. Ang paglaban ay walang silbi. Sa sobrang takot niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya ito kayang itapon kahit gusto niya. Parang tumubo sa kamay niya. Agad niyang tinanong ang Diyos at ibong demonyo ng malakas, ano ang problema sa ibong magkahalong buhok? Parang sinisipsip nito ang aking dugo. Gayunpaman, mahinahong sinabi ng Diyos at demonyong ibon, huwag mataranta, mahina, ito na ang iyong pagkakataon. Ang bagay na ito ay sandata ng Diyos at demonyo, hindi isang kayamanan na matatagpuan lamang sa mundo ng mga engkanto. Ito ay isang tunay na artifact mula sa langit. Lagi kang swerte. Sa anumang kaso, ang artifact na ito ay nakuha mula sa ilalim ng lawa ng tatlong ulo na agila ng Underworld. Ito ay nagpapakita na mayroon talagang isang bagay sa ilalim ng lawa. Kapag dumating ka muli sa hinaharap, huwag maging tanga at tumakbo sa ilalim ng lawa upang makahanap ng isang bagay. May bilyon-bilyong nilalang sa mundo, at may bilyon-bilyong sikreto. Dahil ang ilang mga bagay ay tulog, hayaan silang magpatuloy sa pagtulog. At dapat kang magpasalamat na ang tatlong ulo na agila ay direktang itinapon sa iyo ang artifact na ito sa halip na sa iba, kung hindi, wala kang bahagi. Ang lahat ng banal at demonyong kayamanan ay natural na dapat kilalanin ang kanilang mga Panginoon. Ang pamamaraang ito ay hindi pasibo ngunit aktibo sa halos lahat ng oras. Dahil pinili ka ng banal at demonyong sandata na ito, pagkakataon mo na. Divine at kinikilala ng mga sandata ng demonyo ang kanilang mga Panginoon at sumisipsip ng chi at dugo. Ang tatlong ulo na agila, bilang isang nilalang ng Netherworld, ay hindi nakakatugon sa kondisyong ito. Tama lang na ihagis ito sa iyo. Huwag mag-alala, ito ay ilang chi at dugo lamang. Magiging maayos din ito sa ilang sandali. Bukod dito, ito ay magiging malaking pakinabang sa iyo. Napakaswerte mo talaga, the divine end. Unti-unting nagsalita ang demonyong ibong may maasim na lasa ng inggit at inggit. Nakinig si Yang Yian sa sinabi ng ibon na may halong buhok, ngunit gamaan ang loob niya.
Oo naman, ang kanyang chi at dugo ay tumigil sa pag-agos sa susunod na sandali, at ang pagkawala ng chi at dugo ay nasa loob ng tolerance range. Pagkatapos ay may lumabas na impormasyon sa kanyang isipan. Ang banal at demonyong yin at yang na salamin, na baligtad sa yin, kumuha ng mga kaluluwa at espiritu, bumaling sa yang, pumatay ng mga Diyos at demonyo, yin at yang, magandang kapalaran ang maaasahan. Ito ang feedback ng treasure information. Ang impormasyon ng ilang dosenang salita ay nangingibabaw at walang kapantay. Nagulat si Yang Yin. Oo naman, ito ay isang banal na sandata mula sa langit, na pinangalanang God at Demon Yin Yang Mirror. Mula sa literal na kahulugan, ito ay sadyang makapangyarihan. Ang kahulugan ng CP na ito ay kapag isinaaktibo ang banal na sandata na ito, maaaring makuha ng reverse activation ng kaluluwa, na isang pag-atake sa kaluluwa at ang kapangyarihan ng matinding yin. Kapag na-activate ito sa direksyong pasulong, ito ang pinakamatibay at yang kapangyarihan, na sinasabing kayang pumatay ng mga Diyos at demonyo, at ito ay mayabang na nakakatakot. Ito ang function ng forward at reverse activation. Mayroon ding kakayahang mag-activate ng sabay-sabay. Ang huling talata ay, yin at yang chi, maaaring asahan ng magandang kapalaran. Medyo nalito si Yang Yin tungkol sa dalawang pangungusap na ito, ngunit kung naiintindihan mo ito ng literal, dapat na kapag ang panig ng yin at yang ay naisaaktibo sa parehong oras, ang yin at yang chi ay mabubuo, at ito ay dapat na pakinabang ng paggamit nito sa iyong sarili, dahil ang huling pangungusap ay magandang kapalaran ay maaaring asahan, ibig sabihin, maghintay at tingnan kung anong magandang kapalaran ang lalabas. Ito ang nagpakilos sa puso ni Yang Yin, at handa siyang subukan ito. Ang salamin na ito ay may isang yin at isang yang, at ang isang gilid ay itim at ang kabilang panig ay ginto. Matapos makilala ang master sa oras na ito, naganap din ang mga pagbabago. Ang harap na bahagi ay naging ginintuang, na may isang misteryosong ginintuang inscription. Hindi ito nakilala ni Yang Yin, ngunit matapos itong pinuhin, nalaman niyang ang kahulugan ng inscription ito ay yang. Ang kabilang panig ay itim, at mayroon ding inscription, ngunit ito ay kumakatawan kay yin. Ang yin at yang ay magkasalungat, at ang mga Diyos at demonyo ay magkasalungat, kaya tinawag itong God at Demon Yin at Yang Mirror. Gumalaw ang isip ni Yang Yin at ang kanyang kamalayan ay nakatutok sa magkabilang panig ng yin at yang para buhayin itong God at Demon Yin at Yang Mirror. Buzz! Sa isang iglap, ang salamin sa kanyang kamay ay nag-buzz, at isang itim at isang gintong liwanag ang sumabog mula sa harap at likod na gilid ng yin at yang ng sabay. Sa isang iglap, nagsanib sina yin at yang, ngunit sa isang iglap ay kumislap ito sa kanyang katawan. Natakot siya sa eksenang ito. Dahil malinaw niyang naramdaman na ang isang malaking enerhiya ay lumitaw sa kanyang katawan, isang kakaibang enerhiya, at mayroon ding kapangyarihan ng kaluluwa sa loob nito, na pumapasok sa dantian at sa dagat ng kamalayan, nagpapalusog sa Yuan Shen, nagpapaliwanag sa Yuan Dan ng universo. Boom! Nanginginig ang buong katawan ni Yang Yin, ngunit sa sandaling ito ay talagang umabant na siya. Bueno, ang pagsulong na ito ay hindi niya inaasahan. Siya ay na-stuck sa bottleneck ng peak ng Great Perfection of the Immortal Emperor sa mahabang panahon. Siya rin ay nababalisa, lalo na nang ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki, ang kanyang nakababatang kapatid na si Ji Zixia, at maging ang kanyang pamangkin na si Luo Yang ay pawang mga dakilang immortal. Siya ay nasangkot sa kanyang panloob na pakikibaka tungkol sa kanyang paglilinang at sinubukang maabot ang kaharian ng immortal na Panginoon. Ngunit ganoon ba talaga kadali ang umabant sa kaharian ng immortal na Panginoon? Nabigo siya pagkatapos ng ilang pagtatangka. Ang isa pang mahalagang dahilan ay ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen ay malapit nang gaganapin, at ang malalaki at makapangyarihang puwersa sa immortal na mundo ay inanyayahan na pumunta upang panuurin ang seremonya. Sa oras na iyon, magkakaroon ng daan-daang malalaki at maliliit na sekta sa likod ng malalaking puwersang iyon. Naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili na kung makita ng mga helmsmen ng iba pang malalaki at maliliit na immortal na sekta na ang marangal na Yunmen Sect Master ay isa lamang immortal sa kaharian ng Immortal Emperor, siya ay mapapahiya. Bilang karagdagan, ang kasalukuyang Yunmen ay sumanib sa kapangyarihan ng asawa ng Master para pinuhin ang Immortal Alliance. Nakita ng daan-daang libong mga disipulo at disipulo na siya, ang pinuno ng Yunmen, ay wala sa kaharian ng Immortal Venerable, ngunit isang Immortal Emperor lamang. Kahit na wala silang sasabihin sa labas, hindi nila may iwasang pag-usapan ito ng palihim, na hindi maganda para sa pundasyon ng Yunmen. Totoo na noong malapit nang magaganap ang Yunmen Grand Ceremony, siya ay labis na nagagalit sa kanyang puso, kaya't nakahanap siya ng dahilan para sa kanyang sarili na lumabas at hanapin si He Lian na lumabas ng bundok upang umupo sa Supreme Elder ng Yunmen.
Siyempre, gusto niyang hanapin si Helian. Ito ay para i-relax ang kanyang isip at pagkalmayan ang kanyang puso. Nais din niyang hanapin si Helian upang makita kung may anumang paraan para makapasok siya sa kaharian ng Immortal Venerable. Sa oras na iyon, makatwirang magkaroon ng cultivation ng Immortal Venerable sa Yunmen Grand Ceremony, at hindi ito mapapahiya sa Yunmen. Ngunit alam din niya na napakadaling makapasok sa kaharian ng Immortal Venerable. Maraming tao ang nahihirapang maabot ang kaharian ng Immortal Venerable sa kanilang buhay, at normal para sa ilang tao na maipit sa isang bottleneck sa libu-libo o 10,000 taon. Pero ngayon hindi ko inaasahan. Ito ay napakakinas, at parang hindi sinasadyang umabant ako sa kaharian ng Immortal Venerable. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang nararamdaman ko ngayon. In short, masaya siya. Anyway, nakapasok na siya sa kaharian ng Immortal Venerable mula sa tuktok ng Great Perfection ng Immortal Emperor. Ito ay ang kredito ng Diyos at Demon Yin Yang Salamin. Kaka-activate pa lang niya ng Yin Yang Chi ng Diyos at Demon Yin Yang Mirror sa kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanya na matagumpay na makapasok sa kaharian ng pangunahing antas ng Immortal Venerable. Naunawaan din niya ang kahulugan ng huling dalawang pangungusap ng God at Demon Yin Yang Mirror. Ito ay talagang mabuti para sa kanya. Yin Yang Chi, maaasahan ang magandang kapalaran. Ito ay swerte talaga. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Treasure, treasure, the most precious treasure, hahaha, my body's chance this time has been sent away. Tuwang-tuwa si Yang na sumisigaw sa puso. Mayroon siyang mga kayamanan, ngunit kung talagang binibilang niya ang mga ito, walang kahangahangang kayamanan sa pag-atake. Ang Tian Kun Pot ay hindi kasama, dahil ang Tian Kun Pot ay ang kanyang buhay na kayamanan, isang kayamanan na nagpahalaga sa kanyang buhay, at hindi maaaring ituring na isang kasangkapan lamang. Ang Dragon Slaying Sword at ang Coiling Dragon Sword ay mga attack type na armas, ngunit sila ay mga espada. Alam niya na kung ang isang espada ay gustong gamitin ang tunay na kapangyarihan nito, ito ay dapat na katulad ng kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi, na nag-major sa swordsmanship, upang gamitin ang dakilang kapangyarihan nito. Ngunit hindi siya swordsman, kaya ang Dragon Slaying Sword at ang Coiling Dragon Sword ay medyo kulang pa rin sa opinyon ni Yang Yiyo. Para naman sa iba. Parang wala na pagkatapos mag-isip. Sa kabutihang palad, ngayon, nakuha niya ang mahiwagang sandata na ito mula sa bibig ng ibon na may halong buhok, ang God at Demon Yin Yang Mirror, na isang tunay na sandata sa pag-atake, at ito ay isang kayamanan mula sa langit. Ang reverse at forward na paggalaw lamang ay isang pag-atake, at ang sabay-sabay na pag-activate ay isang paglikha. Ang kombinasyon ng Yin at Yang ay talagang isang malakas na enerhiya. Nararamdaman na ito ngayon ni Yang Yiyo at tila naaayon ito sa kapangyarihan ng mga Diyos sa kanyang katawan. Oo nga pala, dahil ang kayamanang ito ay nagmula sa God Realm o sa Heaven Realm, ang enerhiya pagkatapos ng pagsasama ni Yin at Yang ay ang kapangyarihan ng God Realm. Isinasagawa niya ang paraan ng Diyos, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay hindi ang kapangyarihan ng walang kamatayan, ngunit ang kapangyarihan ng demigod. Hindi nakakagulat na naramdaman niya na ang kapangyarihang ito ay napakatugma, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa maagang yugto ng Immortal Venerable. Ang lahat ay isang magandang pagkakataon. Anyway, talagang tuwang-tuwa siyang makuha ang kayamanang ito. Kabanata 2364, Gintong Liwanag ng Kaluluwa. Tungkol sa pag-atake ng God at Demon Yin Yang Mirror, talagang gustong subukan ito ni Yang Yiyan sa sandaling ito, at medyo nasasabik siya. Pero walang test subject. Muling bumalik sa kapayapaan ang Netherworld River matapos lumabas ang Netherworld Three-Headed Eagle. Hanapin natin ang mga nilalang sa Netherworld River. Si Yang Yiyan ay talagang medyo nag-aalala. Malabo lang sinabi ni Zamao Bird na maraming sikreto sa mundong ito, o maaari itong intindihin bilang panganib. Kung hindi mo may galaw, huwag mong galawin, para hindi magkagulo. At saka, pumasok ang Netherworld Three-Headed Eagle at nagkagulo. Halatang nagkakaproblema ang mga nilalang sa Netherworld River. Natatakot ako na pinatay sila. Ang pangunahing punto ay ang tatlong ulo na agila na nagdala ng Diyos at Demon Yin Yang Salamin, isang kayamanan, mula sa Netherworld River. Kung muli niyang pinupukaw ang mga nilalang sa Netherworld River sa oras na ito, magiging mahirap na harapin ang anumang mga pagbabago. Kung iisipin, nauubos na ang oras, at hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen, lahat ay naghihintay para sa kanya bilang pinuno. Huwag kang magpakita sa oras na iyon, at ang dalawang kapatid na lalaki ay kailangang makitungo sa kanya. Mas imposibleng magdaos ng isang engranding seremonya kung wala siya bilang pinuno ng sekta, na magpapahiya sa mga Yunmen.
Para sa iba pang dalawang pag-atake ng pagsubok ng Diyos at demonyo niyang mirror, maraming pagkakataon. Sa isiping ito, sumuko si Yang Yian. Sa oras na ito, nakapikit pa rin siya at naramdaman ang pagkakaiba ng pag-abot sa pangunahing antas ng Immortal Venerable. Pero naintindihan niya talaga kung ano ang Venerable. Ang kalidad ng walang kamatayang kakanyahan sa kanyang katawan ay nagbago at naging 10 beses na mas dalisay. Ang mana ni Surong na ay halos tumaas ng 10 beses kumpara sa panahon na siya ay isang mahusay na pagiging perpekto ng Immortal Emperor. Ang dalisay na mana ay nagpapahintulot sa kanya na damaloy sa kanyang buong katawan, walang hanggan, puno ng kapangyarihan, at nararamdaman niya na siya ay 12-12 beses na mas malakas kaysa dati. Ito ay ganap na hindi kapareho ng antas ng kaharian ng emperador. Isang kristal na hugis diamante ang lumitaw sa dantian sa kanyang katawan. Ito ay isang pagbabagong anyo. Mula sa gininto ang elixir sa simula ng paglilinang. Ito ay patuloy na lumalaki at nagbabago, at ngayon ito ay naging isang puti at transparent na hugis brilyante na kristal na kasing liit ng isang hinlalaki. Ang panloob na binhi ang pinagmumula ng walang kamatayang kapangyarihan ng buong katawan. Ang lahat ng kapangyarihang pumapasok sa katawan ay titipunin sa maliit na kristal na ito, na iimbak, ipapaikot, walang hanggan, at tuloy-tuloy. Naalala ni Yang Yian na sinabi ng panganay na kapatid na ito ang kristal ng Immortal Venerable. Ang pundasyon ng lahat ng walang kamatayang kapangyarihan. Ang patutunguhan ng lahat ng kapangyarihan, kapag naabot na ang antas ng Immortal Venerable, ang isang tao ay maaaring sumipsip ng lahat ng uri ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, banayad man o marahas, ang Immortal Crystal ay maaaring digest at sumipsip at sa wakas ay gawing purong Immortal Power. Higit sa lahat, ang Immortal Crystal ay maaaring gumawa ng dagandong na may enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, upang mapakilos ang higit na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa sa pagtutulungan ng kaluluwa, at ito ang kakilakilabot sa kaharian ng Immortal Venerable. Siyempre, may mas mahalagang punto, iyon ay ang Yuan Shen ng Immortal Venerable. Ito ang tunay na core. Tiningnan ni Yang Yian ang kanyang Yuan Shen sa sandaling ito, ngunit nalaman na ang Yuan Shen ay naglalabas ng nakasisilaw na gininto ang liwanag, napakaliwanag na hindi ito direktang matingnan. Ang ganitong uri ng gintong liwanag ay tinatawag na Yuan Shen Golden Light sa bibig ng panganay na kapatid. Kung mas malakas ang Yuan Shen Golden Light, mas nakakasilaw at makapal ito, at mas malayo itong kumikinang. Ang makapangyarihang Yuan Shen Golden Light of the Immortal Venerable ay kilala bilang gininto ang liwanag na may 10,000 talampakan. Nalaman ni Yang Yian na ang hanay ng kanyang Yuan Shen Golden Light ay higit sa 20 metro, na medyo mahina, ngunit alam din niya na siya ay nakalusot sa maagang yugto ng Immortal Venerable, na normal. Sa hinaharap, habang ang kanyang antas ng paglilinang ay patuloy na bumubuti, ang Yuan Shen Golden Light ay natural na lalakas at lalakas. Siyempre, medyo magaling siya. Ayon sa panganay na kapatid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang ilang mga immortal na kakapasok lang sa kaharian ng mga immortal ay wala man lang gintong liwanag ng kaluluwa, at ang ilan ay kumikinang lamang ng ilang metro. Ang gininto ang liwanag ng kanyang kaluluwa ay malapit sa 30 metro, na kung saan ay itinuturing na napakahusay, ngunit siyang ay medyo hindi nasisiyahan. Dahil ang gininto ang liwanag ng kaluluwa ng isang makapangyarihang walang kamatayan ay kumikinang ng libu-libong talampakan. Ang gininto ang liwanag ng kaluluwa ay hindi lamang isang simbolo, ang core ay upang protektahan ang kaluluwa mula sa pagsalakay ng panloob na demonyo at ang pag-atake ng mga panlabas na puwersa. Kung mas malakas ang gintong liwanag, mas malakas ang kapangyarihan. Ang malakas na gininto ang liwanag ng kaluluwa ay maaaring magpalabas ng kaluluwa sa katawan at bumuo ng mahiwagang kapangyarihan tulad ng malalaking mata ni Tianji Master at Tianlong, ang nagtatag ng Meteorite Palace. Siyempre, ayaw niya munang isipin ngayon. Pero gagawin niya. Sa ilalim ng proteksyon ng gininto ang liwanag ng kaluluwa, ang katawan ng Dharma ay mapapaikli. Sa isang iglap, maaari siyang maglakbay ng libu-libong milya, buksan ang portal ng kalawakan, at magsanay. Posible ang shuttle sa kalawakan, at kahit na shuttle sa pader ng malaking mundo. Halimbawa, maaari siyang pumasok sa mas mababang mundo, pumunta sa 3,000 mundo ng paglilinang, at magiging mas madaling pumunta sa hindi mabilang na maliliit na mundo. Tinanong ko ang nakatatandang kapatid tungkol sa tanong na ito dahil gusto niyang bumalik sa Earth upang tingnan ang hinaharap. Sinabi sa kanya ng senior brother na maaari itong gawin sa kaharian ng Immortal Venerable, at sa lower realm, ang mga batas ay isang antas na mas mababa kaysa doon sa Immortal Realm. Ang mga immortal na may makapangyarihang primordial na espiritu ay madalas na naglalakbay sa dagat ng mga bituin, at ang kanilang mga iniisip ay maaaring sumaklaw sa isang planeta, at higit pa, maaari nilang obserbahan ang isang malaking mundo na may isang pag-iisip.
Gayunpaman, ang pagkamit ng Immortal Venerable ay isang salita lamang kahanga-hanga. Pumasok na rin siyang sa pintuan ng kahangahangang. Siyempre, isa na lang siyang pangunahing Immortal Venerable ngayon, at malayo pa siya sa pagiging tunay na kahanga-hanga. Alam niya na hindi pa rin siya maglakas loob sa paglilinang. Dahil sa kaharian ng Immortal Venerable, mayroong 4 na maliliit na kaharian, at siya ay nasa unang kaharian lamang. Kahit nanilinang niya hanggang sa rurok ng Immortal Venerable Great Perfection, kung hindi niya maintindihan, isa lang siyang langgam sa mata ng mga makapangyarihang tao na nakakaunawa. Siyempre, mayroon ding 9 na layer ng enlightenment. Ang mga salita ni Lan Xin ay malinaw pa rin hanggang ngayon. Ang dakilang daw ay walang katapusan, at walang tinatawag na wakas. Mayroon lamang mas mataas na antas at misteryosong paraan ng pag-iral. Ano ang magagawa mo kung linangin mo hanggang sa ika-9 na langit? May naghihintay pa ring daan patungo sa langit. Walang nakakaalam kung maaari siyang makapasok sa kaharian ng mga Diyos pagkatapos tumapak sa daan patungo sa langit. Kahit na pumasok siya sa kaharian ng mga Diyos, ang daan ng mga Diyos ay isa pang carrier. Hindi niya ito maiintindihan, at ang mundo na hindi alam at mauunawaan ng mga immortal. Ang langit ng 3 kaharian. Sa pag-iisip nito, ang sigasig ni Yang Yian sa pagsulong sa antas ng Immortal Venerable ay ngayon lang lumamig, o sa madaling salita, huminahon ang kanyang puso. Bilang isang Immortal Venerable sa primary level, iniisip ang daan, nadama niya na walang pagkakaiba sa pagitan niya at ng rookie na kakapasok lang sa cultivation. May mapait na ngiti sa kanyang puso, pinalakas niya ang loob niya. Kung ito man ay ang tuktok ng Immortal Venerable, o ang kaliwanagan, o ang kaharian ng mga Diyos sa daan patungo sa langit, aakyat siya ng hakbang-hakbang, at isang araw ay tatayo siya sa tuktok ng avenue. Marami siyang expectations na naghihintay para matupad niya. At upang matupad ang mga inaasahan na ito, kailangan niya ng mas mataas na antas ng paglilinang, mas malakas na lakas, at paghahangad ng mas mataas na paraan ng paglilinang. Sa layuning ito, puputulan niya ang mga tinik at papatayin ang mga Diyos at mga demonyo. Bagamat kakapasok lang niya sa antas ng Immortal Venerable, tiwala siyang na kaya niyang patayin ang Great Immortal Venerable ngayon. Dahil nasa kanya ang mga kondisyon at lakas. Ang kanyang kaluluwa ay nag-mutate, na nalampasan ang mga immortal ng parehong antas. Ang walang kamatayang kristal ay puti, na kilala rin bilang ang kulay. Nakikita niya ang anumang pamilyar na kapangyarihan ng langit at lupa, ang mga batas ng abenida, ang 5 elemento, kalawakan, kadiliman, hangin at kulog, at iba pa. Sa sandaling ito, tila naramdaman niya silang lahat. Ito ang kanyang perpektong mga talento sa pundasyon. Kaya simula nang mag-ensayo siya, palagi na siyang nakakalaban at nakakapatay ng mga kalaban sa mas mataas na antas, at ganoon pa rin hanggang ngayon. Pagkatapos ng advanced na perception, binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Nagniningning ang kulay sa kanyang mga mata. Sa isang flash ng liwanag sa kanyang kamay, ang Diyos at Demon Yin Yang salamin ay inilagay sa kanyang katawan. Bagamat hindi niya hinintay na mahanap ang itim na lotus sa Xiaobashu Mountain sa paglalakbay na ito sa Xiaohongwang, marami siyang natamo. Nakilala niya ang Blue Heart Immortal King ng taon at natutunan ang tungkol sa sanhi at epekto, at nakuha ang Fangconchen Kun magical power na pinahusay ni Lan Xin. Sa pagpapabuti ng lakas, naging mabuting kaibigan din niya si Lan Xin, na katumbas ng pagkakaroon ng isang makapangyarihang kaibigan. Bilang karagdagan, muli niyang nakilala ang Di Fairy at matagumpay na pinayagang lumabas ng bubuyog ang diwata upang sumama sa Yunmen, at nakakuha ng isang malakas na tao. Bilang karagdagan, pinasuko niya ang maliit na lumilipad na oso at ang matandang tandang. Lahat sila ay prehistoric alien species, at ang kanilang lakas ay dakilang Panginoon ng demonyo. Ang Yunmen ay nangangailangan ng malalakas na lalaki, at ang walang kamatayang mga hayop ay nangangailangan ng walang kamatayang mga hayop. Ipinaliwanag din niya sa nakababatang kapatid na babae. Lumaki din ng gusto si Loach sa paglalakbay na ito. Sa mga tuntunin ng lakas, maaari niyang malampasan ang dakilang immortal na antas. Bagamat hindi niya kayang intindihin, napakahusay na nito. Bilang karagdagan, ang Netherbone ay muling nagpatawag ng isang Nether three-headed eagle na mas malakas kaysa dati. Ang pangunahing punto ay nakuha sa kanya ng agila na ito ang God at Demon Yin Yang mirror mula sa ilalim ng Nether Lake, upang matagumpay niyang makapasok sa Immortal Venerable. Naging mabunga talaga ang paglalakbay na ito. Napuno ng saya si Yang. Binabati kita, Yanzi, sa pagpasok sa kaharian ng Immortal Venerable, nakita ng Di Fairy na natapos na niyang Yiu ang kanyang pagsasanay at bumati ng nakangiti. Congratulations, Master, sa iyong promotion. Sa pangunguna ng Loach, sabay-sabay na bumati ang munting brat at ang matandang tandang. Hahaha, Lucky, mapagpakumbaba siyang sa kanyang mga salita,
ngunit ang kanyang kaligayahan ay nakasulat sa kanyang mukha. Sa pagbabalik tanaw sa Nether Three-Headed Eagle na tahimik ding nakatayo sa field, lumapit siya at sinabing, maiintindihan mo man ako o hindi, salamat sa pagkakataong ito. Doon ay walang paraan upang makipag-usap sa mga nilalang na Nether, at ang medium ng kontrol ay ang Netherbone din. Kabanata 2365, daan-daang libo ng mga immortal sa labas ng gate ng bundok. Ang kanyang pasasalamat ay hindi nagpakilos sa tatlong ulong agila, at ang tatlong ulo ay hindi man lang lumingon. Ngumiti si Yang Yiyo, iwinagayway ang kanyang kamay, at ang tatlong ulo na agila ng Netherworld ay naging kulay abong daloy ng hangin at pumasok sa buto ng Netherworld, upang ito ay lumabas na may iniisip kapag nakikipaglaban. Para sa kanya, ang mga nilalang sa mundo ay talagang mga disposable consumable. Mawawala sila pagkatapos mapatay sa labanan, at maaari niyang ipatawag ang isa pang nilalang sa Netherworld sa pamamagitan ng Netherworld Bone sa susunod na pagkakataon. Gayunpaman, talagang pinahahalagahan niya ang tatlong ulo na agila na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay gumawa ng malaking kontribusyon, at nais niyang mapanatili ito hanggat maaari sa hinaharap. Terra, bumalik sa Yunmen. Ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay, at ang Loach ay naging isang bundok, at ang lahat ay sumakay at umuwi. Sa wakas lumabas na. Ganun pa rin ang daan pabalik, at lumabas pa rin sila sa entrance na parang mata. Napabuga si Yang Yiyo ng maputik na hangin. Tinanong niya ang Loach na pabilisin. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa itaas ng Yunmen. Wala pang 10 araw bago ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen. Sa kalagitnaan ng hangin, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian, at nakita niya na sa labas ng pagbuo ng Cloud Gate sa ibaba, nandoon ang lahat ng ulo ng tao. Siyempre, lahat sila ay tao. Ang eksenang ito ay natakot kay Yang Yian, at ang una niyang reaksyon ay ang Cloud Gate ay kinubkob at napalibutan. Mabilis niyang pinababa si Niekyo. Nang makarating siya sa lupa, muling natigilan si Yang Yian. May mali. Narinig niya ang lahat ng uri ng ingay sa kanyang tenga. Sa sandaling ito, tila siya ay pumasok sa malaking palengke ng gulay sa Earth. Halika, halika, tingnan mo, mayroon lamang isang bote ng top grade Xian Yuan Dan. 3,000 taon ng Xian San, 100 mababa ang antas ng Xian Shi. Ang Lai Yang Battle Armor, na ginawa ng isang Master of Refining, isa lang, huwag palampasin kung dadaan ka. Niekyo, nasa tamang lugar ba tayo? Tiningnan ni Yang Yian ang mga taong dumarating at umaalis, iba't ibang stall, at maging ang mga pansamantalang tindahan. Ito ay tulad ng isang malaking palengke, at hindi maiwasang magtanong kay Niekyo. Sinabi ni Loach, Guro, tama ka, nasa labas ito ng ating Yunmen. Tingnan mo ang kakaibang kulog sa kalangitan. Nariyan pa rin. Tama. Anong nangyayari? Natigilan si Yang Yiyo. Handa siyang kabkuban ni Yunmen. Hindi niya inaasahan na isang malaking palengke ang bubuo sa labas ng sariling gate ng bundok. Ngayon lang, tumingala siya mula sa langit at nakitang may daan-daang libong tao ang nagtitipon. Ang mga immortal na ito ay malinaw na kusang bumuo ng isang libreng merkado. Bagamat medyo nalilito siya, gumaan ang loob niya sa sandaling ito. Hanggat walang kumubkob sa Yunmen, ayos lang. Nakatingin sa karamihan at nakikinig sa maingay na paglalako, may naintindihan din si Yang Yiyo. Naunawaan niya sa kanyang puso na ang mga taong ito ay pumunta sa Yunmen upang panoorin ang seremonya. Siyempre, pinatunayan din ito na ang pagkakatatag ng Yunmen sa pagkakataong ito ay nagdulot ng maraming kalituhan sa mundo ng mga engkanto. Kung bakit hindi pumasok ang mga taong ito, halatang hindi sila kwalipikado o napakaraming tao, at ang panganay na kapatid at iba pa ay walang pinapasok. Doon ay 100,000 immortal sa labas ng Yunmen Mountain Gate lamang. May isip kung gaano karaming tao ang pupunta sa seremonya ng pagtatatag ng Yunmen sa pagkakataong ito. Ang paglilinang ng mga immortal na ito ay hindi rin pantay. Sumulyap siya ng casual. Mula sa mga makalangit na immortal hanggang sa mga immortal na hari, mayroong mga immortal sa Yancheng. Siyempre, hindi makikita ang mga walang kamatayang Panginoon. Kahit na ang mga walang kamatayang hari at walang kamatayang mga emperador ay kakaunti. Karamihan sa kanila ay nasa gitna at mababang antas na mga immortal. Hindi inaasahan ni Yang Yian ang isang maunlad at masiglang tanawin na lilito sa labas ng gate ng Yunmen Mountain. Lumakad si Yang Yian kasama ang Di-Fairy at iba pa. Hindi naman siya nagmamadali. Anyway, nasa doorstep silang lahat. Sa pagtingin sa iba't ibang likas na kayamanan na ibinebenta sa mga stall, natawa si Yang Yian sa kanyang puso. Dumating siya sa isang stall at kinuha ang 1,000 taong gulang na walang kamatayang gamot upang tingnan ito. Ang may-ari ng stall ay isang matandang nasa edad na 60 na may tusong tingin.
Nang makita ang pambihirang kilos ni Yang Yian, na sinundan ng makapangyarihang bee fairy at ang maliit na bata, kasama ang matandang-tandang na halos 2 metro ang taas, lahat sila ay malalaking halimaw sa unang tingin, ngunit sumunod sila sa likod ng lahi ng tao, halatang master na may kasaysayan. Tungkol naman sa Loach, natakot si Yang Yian na maging masyadong kapansin-pansin, kaya ibinalik niya ang Loach sa kanyang kaliwang palso, na parang palamuting parang Pulse Ares. Sa kanyang balikat ay may demonyong ibon, na hindi gaanong halata dahil wala man lang itong hininga, at mukhang itim na uwak. Ang kombinasyong ito ay medyo kakaiba. Nang makita na ang matandang may-ari ng stall ay hindi nang ahas na pabayaan ito, ngumiti siya at sinabi, "Kambal Daoist, maganda ang iyong paningin." Ang 3 dahon na 3 bulaklak na damo na natatangi sa matinding Southern Fairyland ng mundo ng mga engkanto ay 1,000 taong gulang na gamot ng engkanto, ngunit ito ay isang neutralizing na gamot sa engkanto na kadalasang ginagamit sa maraming engkanto, uminom ng alchemy fairy top na gamot. Ngumiti si Yang Yian at tumingin sa matanda. Isa siyang alchemist, kaya paanong hindi niya malalaman ang halaga ng gamot sa engkanto? Ang gamot na ito ng engkanto ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 10 middle grade fairy stone. Talagang naglakas loob na manloko ang matanda. Halatang batikang lalaki ang matanda. Siya ay tinitigan ni Yang Yiyo na may kalahating ngiti, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at nakangiting sinabi, ang Daos na kaibigang ito ay napakakahanga-hanga at nagmula sa isang mahusay na pamilya. Ang maliit na walang kamatayang batong ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa iyo. Haha, isa akong alchemist. Ang immortal na gamot na ito ay talagang isang neutralizing immortal na gamot na karaniwang ginagamit ng mga alchemist, ngunit dapat mo ring malaman na ang presyo ng immortal na gamot ay malinaw sa mga alchemist. Huwag masyadong sakam kapag nagnenegosyo, nakangiting sabi ni Yang Yiyo, ngunit hindi man lang siya nagalit. Siya ay interesadong makipag-usap sa mga may-ari ng stall na ito. Siyempre, walang nakakakilala sa kanya, kung hindi ay hindi hihingi ng matanda ang ganoong presyo. Bagamat ang matanda ay isang immortal na hari, wala siyang pakialam sa sinabi ni Yang Yian, at hindi siya nahiya. Ngumiti siya at sinabing, si Daoyu ay nagmula sa malayong immortal na kaharian, tama ba? Natigilan sandali si Yang Yian. Siya ay talagang itinuturing na isang bisita mula sa malayo, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Tumanggaw siya at sinabing, oo, galing ako sa malayong lugar. Napangiti ang matanda at sinabing, hindi na nakakapagtaka. Paano ko ito ilalagay? Isa kang alchemist at alam mo ang presyo ng walang kamatayang gamot. Walang makakapandaya sa iyo. Totoong medyo mataas ang presyo ko, ngunit may dahilan. Agad namang natuwa si Yang Yian. Hinding-hindi niya papayagan ang anumang pandaraya sa labas ng Yunmen Mountain Gate. Siyempre, bagamat hindi manloloko ang matanda, ang paghingi ng masyadong mataas na presyo ay isang uri ng pag-uugali ng pagdaraya. Malapit nang gaganapin ang kanyang Yunmen Grand Ceremony, at kailangan niya ng magandang reputasyon. Hindi siya papayag na mangyari ang anumang pag-uugali na nakakaapekto sa kapaligiran ng Yunmen. Hindi man lang ngayon. Dahil nagnenegosyo ka sa labas ng tarangkahan ng bundok Yunmen, dapat mayroon kang ilang etika. Hindi naman bawal ang negosyong may mataas na presyo, pero huwag masyadong mapaniwala. Ang 1,000 taong gulang na immortal na gamot ay nagkakahalaga ng higit sa 50 middle grade na immortal na mga bato, ngunit naglakas loob kang humingi ng 50 upper grade na immortal na mga bato. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa presyo. Isang kumikita. Talagang isang profiteer. Ang bagay na ito ay hindi maaaring balewalain. Sa pakikinig sa walang pakialam na mga salita ng matanda, nang walang anumang tinging nagkasala, nagalit at natuwa si Yang Yiyo. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. May isa pang dahilan. Okay, then you tell me, I want to listen. If what you say is reasonable, I want this immortal medicine of 50 upper grades. Tinitigan ni Yang Yiyo ang matanda at nakangiting sinabi. Tumingin ang matanda kay Yang Yiyo at nagtanong, alam mo ba kung bakit nagtipon dito ang daan-daang libong immortal? Siyempre alam ko, narinig ko ang tungkol sa seremonya ng pagkakatatag ng Yunmen, casual na sabi ni Yang. Hindi ba? Ang pagkakatatag ng Yunmen Hall ay nagdulot ng kaguluhan sa buong immortal na mundo. Ilang immortal na gate ang dumagsa dito. Alam mo ba ang background ng Yunmen? Sabi ng matanda na may singkit na mga mata. Nadama ni Yang Yiyo na ang pakikipag-chat sa matandang ito ay napaka-interesante, at umiling siya at sinabing, hindi ko alam, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Kinaikit ng matanda ang kanyang mga mata at tusong sinulyapan ang walang kamatayang gamot sa kamay ni Yang Yiyo, at sinabing dahan-dahan, masasabi ko sa iyo, ngunit hindi ko pa nabubuksan ang aking tindahan. Ang pahayag na ito ay hindi maaaring maging mas halata, ibig sabihin ay hindi masasabing walang kabuluhan,
bumili ka ng aking walang kamatayang gamot at sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, upang mapalawak mo ang iyong pananaw. Ikinaway niyang Yiyo ang kanyang kamay at nag-abot ng 50 mataas na grado na immortal na bato, hindi bababa sa isa, at sabay na iniligpit ang walang kamatayang gamot at sinabing, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hehe, salamat kapwa Daoist. Tuwang-tuwa ang matanda, at bamulong ng martilyo. Sapat na ang 50 high-grade na immortal na bato para makapagsanay siya sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay usap-usapan na ang Yunmen ay may malaking background. Ang pinuno ng Yunmen na si Yang Yiyo, ay ang maalamat na kataas-taasang Yun Changxi sa mundo ng mga engkanto. Pinagsama rin niya ang Refining Immortal Alliance. Ang nakatatandang kapatid ni Yang Yiyo na si Yun Changsheng ay isang makapangyarihang tao. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi ay kilala bilang ang unang pinangalan ng Sword Fairy sa modernong panahon. Immortal Emperor, ang pamilyang Ji. Sa pagkakataong ito, nagtipon ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen, ang nangungunang 5 puwersa sa mundo ng mga engkanto, at libu-libong immortal mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ang sumunod sa uso at pumunta sa Yunmen upang panuurin ang seremonya. Ang seremonyang ito ng Yunmen ay kilala bilang ang pinakamalaking kaganapan sa mundo ng engkanto sa loob ng 10,000 taon. Daan-daang libong tao ang nagtipon sa labas ng tarangkahan ng bundok ng mag-isa. Nakita mo ito, hindi banggitin ang loob ng Yunmen. Kaya ngayon ang bawat pulgada ng lupa sa labas ng gate ng bundok ng Yunmen ay nagkakahalaga ng maraming pera. Ang mga immortal na pumupunta rito ay gustong ipagpalit ang kanilang kailangan sa naturang engranding event. Walang sapat na lugar. Gumastos ako ng maraming pera para mahanap ang stall na ito. Binili ito ng mga taga-Yunmen. Kaya, sabihin natin, ang walang kamatayang gamot ay natural na mas mahal kaysa karaniwan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.